Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong doktong at welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng Health Matters, ang inyong kasangga sa usaping pangkalusugan at pangkabuhayan. Ngayong buwan ng Agosto, ginugunita po natin ang Family Planning Month 2025 sa temang Planned Families and Stronger Nation. Layunin ng selebrasyong ito na bigyang linaw ang kahalagahan ng responsableng pagpamilya sa kalusugan, kaunlaran at kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. At syempre po, para gabayan tayo sa mas malalim na diskusyon, kasama natin ngayon isang respetado at aktibong OB-GYN specialist na nagsasulong ng reproductive health at family planning sa komunidad. Ating kaibigan po na si Dr. Maureen Franco. Welcome po sa Health Matters, Doc Mau. Maraming salamat, Doc. Isang malaking karangalan po ang maging bahagi ng programang ito, lalo na't napapanahon ang usaping ito. Ang family planning ay hindi lang kasi usapang medical, kundi usapang pampamilya at pambansa din. Simulan po natin sa batayan. Ano nga po ba ang family planning at paano ito naiiba sa mga konseptong gaya ng birth control or reproductive health? Doc Mau. So magandang tanong yan, Doktong. Ang family planning ay actually ito ay tumutukoy sa mga paraan kung paano pinaplano ng mag-asawa or mag-partner, kung kailan, ilan at gaano kalayo ang pagitan ng agwat nung spacing ng age ng kanilang mga anak. Hindi lang ito tungkol sa pagtigil sa pagkakaroon ng anak, kundi kailangan din ito yung pagbibigay ng karapatang magdesisyon sa tamang panahon, tamang bilang ng anak at tamang paraan na gagamitin ng mag-asawa. So, kabilang dito ang paggamit ng ligtas na epektibo at abot-kayang pamamaraan ng contraception. At kasama rin dito ang counseling or education tungkol sa sexual health, fertility awareness at ang mga reproductive rights natin. Okay, Doc Mau, ngayong Agosto ay Family Planning Month. So bakit po ba natin ito ginugunita every year at ano ang naisip parating ng kampanya ngayong 2025? Kaya bilang bahagi ng Philippine Developmental Plans, nagsisimula na ngayon noong 2023 pa hanggang sa 2028, yung plano natin ay igunita ang family planning month at ngayong August para iangat ang kaalaman ng publiko sa family planning bilang basic human right at health service. So palalakasin ang access lalo na sa mga mahihirap, sa mga GIDA areas or yung tinatawag natin na geographically isolated and disadvantaged areas. Ito yung mga medyo malayo at mahirap abutin ng healthcare services. And kailangan din nating i-empower ang mga kababaihan at kabataan para magkaroon ng boses sa reproductive health. Isa pa, so kailangan din nating pukawin ang suporta ng kalalakihan sa pagpaplano ng pamilya. Isa ito sa mga ina-address natin ngayong panahon na isama ang mga kalalakihan sa family planning and contraceptive use. So ngayong 2025, may dagdag puwersa ang kampanya dahil target ng DOH or Department of Health at ng PAPCOM na tumaas pa ang paggamit ng modern contraceptive method na pinapakalat natin sa buong bansa. Kasi noong 2023, meron tayong 42% na prevalence rate nung paggamit ng modern contraceptive methods at patungo na siya sa 50% ngayong taon. Okay, Doc Mau, ano naman po ang epekto ng family planning sa kalidad ng buhay ng isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino? Okay, so sobrang laki ng effect nito sa, kahit na sa isang pamilya lang, napakalaki ng effect nito, Doktong. So halimbawa, yung isang couple or mag-asawa, meron silang 3 anak na pinaplano ang agwat ng panganganak ay may mas maraming pagkakataong makaipon yung mag-asawa, nagtatrabaho sila, di ba? Pero kung maganda yung spacing ng kanilang pagbubuntis at panganganak, mas meron silang chances na mapaaral ng maayos yung mga supling nila, mga anak nila, at makapag-provide ng tamang pangangailangan ng kanilang anak. At mapapanatili pa nito yung magandang kalusugan ng kanilang nanay. So, isang report nga noong 2024 ng PAPCOM at ng UNFPA, ang bawat piso na inilalaan daw ng
isang pamilya sa family planning ay katumbas ito ng 3 piso na naiiwasan ang gastos sa health and social services. Tapos aside from that, yung financial benefits nito. So meron ding aside from doon sa ating financial benefits, meron ding psychological impact actually na magkakaroon sa buong pamilya. Kasi meron kang peace of mind, kumbaga, na mas matibay ang relasyon ng mag-asawa at mas maayos ang pagpapalaki ng mga bata. So meron din tayong minsan iniisip din natin, kung maayos ang health ng nanay at ng tatay, pati yung mga anak nila, magiging mas maayos din ang health outcomes para sa mga bata. Okay, sige nga Doc Mau, try nating i-share. Ano po ba yung mga family planning methods na available dito sa atin, dito sa Baguio, sa ating mga health centers ngayon? Okay, sure Doc. Kasi sobrang ang daming available nating mga family planning methods. Although kahit madami yan, wala kasing one size fits all. Yes. 'Di ba? So it should be individualized to every individual na patient natin kung ano yung nababagay na family planning method sa kanila. Ginagamit namin yung medical eligibility criteria ng WHO at saka ginagamit rin sa DOH ito para tignan natin kung nararapat bang ibigay yung method na ito sa isang pasyente. So, unahin natin, meron tayo yung mga tinatawag natin na calendar method, yun yung mga naunang ginamit na natin noon. Yung basal body temperature, may lactation amenorrhea. Actually, ito nga, napapanahon sa ating breastfeeding month at saka National Breastfeeding Month natin. So, we advocate lactation amenorrhea method na habang nagpapasuso tayo ay pwedeng gamitin ito na contraceptive method. Yung mga short term naman, so meron tayong pills, contraceptive pills, meron tayong injectable na pwedeng gamitin every 3 months. Pwede tayong magpa-inject every 3 months para maging epektibo. At sa karamihan ngayon, marami yung nag-a-avail ng ating long-acting reversible contraceptives. Ano nga ba itong mga ito? Yung tinatawag nating LARCs. So, ito yung mga implant. Maraming nag-a-avail nito kasi provided ng government natin yung implant. So, it is good for 3 years. So, wala ka nang iisipin. 3 years, sure ka na hindi ka mabubuntis ng 3 taon. And another one would be the IUD or intrauterine device. Yung provided ng ating government is the copper T IUD, which can last up to 12 years. Yun. And aside from those, meron naman tayo nung permanent method. Yung permanent method, ginagamit na lang natin ito sa mga mag-asawa na talagang ayaw ng magbuntis. Ayaw na nilang magkaroon pa ng dagdag sa number ng kanilang anak. So, meron tayong tubal ligation para sa kababaihan at saka vasectomy naman para sa kalalakihan. So, sa lahat ng mga ito, meron din tayo nung condom, which is very helpful in preventing sexually transmitted infection. It does not only prevent pregnancy, but it is also used for prevention of STIs. Pero gusto ko pong linawin na hindi lang po basta-basta dapat tayong gagamit ng contraceptive method kasi kailangan nating magkonsulta sa ating mga doktor, nurses, midwives para po mas maliwanagan sa tamang paggamit ng contraceptive methods at ang mga side effects po nito. Napansin ko nga, Doc Mau, puro for females. Yung vasectomy lang yung sa males. So, paano naman po yung nabanggit nyo ang daming services, pero may mga kababayan po tayong walang access sa mga ganitong services, especially sa mga public health centers or even sa private clinics. So, paano naman po sila makakakuha ng ganitong family planning services? Actually, Doktong, sobrang dami nating rural health units sa LGUs natin. So, libre po ito sa lahat ng barangay health centers, rural health units, at mga district hospitals, at saka sa mga government hospitals. Lahat ng provided ng government, libre po lahat yung mga methods na ito. Kahit pa po yung mga tubal ligation, vasectomy,
it is also covered by PhilHealth. Kaya kung pupunta sila magpapa-ligate or magpapa-vasectomy sa mga hospital, libre po yun. Basta po meron din po silang PhilHealth. Tapos alam din po natin, meron din po yung mga nag-outreach na mga mission, mga medical missions natin, and yung mga free consultations na pinoprovide ng iba't ibang LGUs and NGOs din po. May mga partners na NGOs, kagaya rin ng Likhaan at Roots of Health, na nagbibigay ng community-based services. At kung wala talagang access, meron na rin po tayo, yung napapanahon na rin po ngayon na marami nang gumagamit ng telehealth consultation. Pwede na itong ma-avail sa mga iba't ibang official channels. Meron din po yan galing sa DOH at meron din po yung mga now serving, ganun po. And marami pong pwede nilang ma-access na teleconsult. Kahit po sa mga hospitals, may kanya-kanyang teleconsultation na rin po regarding family planning methods. Okay, Doc Mau, ito naman, karamihan ng mga yan babae. Kababaihan Yes. ang pumupunta sa clinic. Ngayon, ano naman ang participation ng mga tatay, mga lalaki, mga daddy para sa ganitong discussion? Ano naman ang kanilang role? Okay, so alam natin na ang family planning dapat is shared responsibility, di ba, sir? So kailangan may contribution din po ang kalalakihan sa pag-decide kung anong klaseng family planning ang ating gagamitin. So sobrang laki ng papel nila bilang sa decision making ng couple. So sa DOH ngayon, meron yung pag-aaral na noong 2022 lumalabas na kung ang lalaki ay actively participating and actively involved sa decision-making on the family planning methods that they will use ng kanyang partner, mas mataas ang success rate ng contraceptive use. Ang simpleng pagsama lang nung male partner doon sa kanyang asawa or sa kanyang female partner ay malaking bagay na yon para suporta sa kanilang mga partner. Tapos ngayon nga, yung vasectomy, ang ina-address ngayon na parang ginagawa nating mas popular ngayon para naman ma-empower din yung mga kalalakihan na pwede rin naman pala silang mag-contribute doon sa family planning decision making ng isang pamilya. So ito ay isang ligtas at epektibong paraan para sa mga kalalakihan kapag ayaw na talaga nilang magkaanak. At ang good news nga dito, Doktong, pwede siyang outpatient procedure. Okay. So mas mas madali siyang procedure compared sa kapag yung female ang mag-undergo ng bilateral tubal ligation, mas mabilis pa yung recovery ng mga kalalakihan na magbabasectomy. Dumadami naman yung mga pasyenteng mag-undergo ng vasectomy? Dumadami na rin, naman sir. na. At saka ngayon, mas dumadami na rin po yung mga doctors na tinatrain for the non-scalpel vasectomy, which is an outpatient procedure. Okay, Doc Mau, paano naman natin masasabi na ang family planning ay hindi lang para sa pamilya, pero syempre para rin sa bayan natin yan? Yes, simple lang yun, Doktong. Kasi kung naka-family planning ang isang pamilya, mas kaunti ang unintended pregnancy. Mas mababa yung... So, that means it will lead to less maternal morbidity and mortality, neonatal morbidity and mortality. Actually, yung family planning nga po, hindi siya actually to stop population growth. Ang gusto ng family planning, ang main goal naman ng family planning is to stop maternal death, prevent neonatal death, at saka, yun nga po, kapag sa maternal morbidity, ayaw natin ng unintended pregnancy, which will lead to maternal hemorrhages, ganon, maternal infection. Yun yung mga ayaw nating mangyari kapag naka-family planning tayo. When it comes to the benefits dun sa mother and the neonate. Tapos, to prevent also yung tumataas din yung mga preterm deliveries kasi unintended pregnancies po nga, di ba? So, nagkakaroon tayo ng mas maraming complications and morbidity kapag hindi planned yung pregnancy. Ayun. So, kaya ayon sa DOH at sa PSA, mahigit 2 milyong pregnancy kada taon sa Pilipinas at halos isa in
tatlo. So, 1 in 3 ay hindi planado. So, sa tulong ng ating family planning, mas konti yung mga dropouts din natin sa school. Tapos, mas empowered yung mga kababaihan natin sa work. At mas masigla at mas handa ang ating workforce as sa ating community. Mas konti rin yung strain sa public services, syempre. At kung maayos ang pagpaplano ng pamilya, mas may direksyon at kinabukasan ang bansa. Recording na, game na. Okay. Okay, Doc Mo, nabanggit niyo po yung mga serbisyo kanina ng health planning. Saan nila kayo pwedeng bisitahin o saan nila pwede kayong puntahan? Sir Tong, madali lang po akong hanapin. Nandito lang po ako sa BGH. You can come and visit the Family Planning Clinic at Baguio General Hospital sa OPD po natin, 6th floor, room 601. At ready po kami doon. May mga kasama rin po ako doon na kung ano po yung inyong mga kailangan regarding family planning, from counseling man po or to avail of the services. Ready po kaming tumulong po sa inyo anytime po doon. It's open Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. And yung clinic ko po, I have my clinic every Monday and Wednesday at the Olympian Medical and Diagnostic Center. Monday and Wednesday, 1:30 to 3:30 p.m. po. Doc Mo, napaka-informative nitong discussion natin. No? Sa mga nakikinig po sa atin, sa mga televiewers, family planning is not just a medical concern. It's a personal, social, and national responsibility. Di ba, Doc Mo? Yes, that's correct, Doc. So, thank you din po, sir. Sana po marami pang Pilipino ang maging bukas ang isip at magtanong po tayo, maging curious at magtanong at mag-decide para sa ikabubuti ng ating pamilya. Kaya po ngayong Family Planning Month, ngayong taong na ito, 2025, sabi nga po magtanong, makialam at magplano dahil sa tamang kaalaman at serbisyo, kayang-kaya nating abutin ang mas malusog na kinabukasan. Hanggang sa susunod po nating episode, stay healthy mga kababayan. This is your Dr. Muli para sa Health Matters, ang inyong tinig sa kalusugan.